Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito man po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tinatawag na mga magaganda. Alam naman po natin mga kapatid na ang kagandahan ay ipinapakita lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala para mapagmasdan natin ang kanyang kahusayan, karunungan sa mga nilikha. Kaya ang ugnayan nito lahat-lahat na pinapakita na mayroong tagapaglikha na napakamahusay, tigib ng karunungan, na karapat dapat sambahin ng sinuman. Kaya ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay isa sa mga pinaka-importante bilang isang mga Muslim. Kaya ang tao, mga kapatid, likas sa atin na mahilig tayo sa pampaganda. Gusto natin ang ating mga mukha ay maganda, ang ating mga damit o ano pang mga bagay na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ating kagustuhan. Yun ang ating hilig natin, ang ating mga mukha. Yan ang isa sa mga dapat kagustuhan. Yan ang halaga ng mga kapatid sa Islam. Kaya kahit sa hadith, nabanggit na an Abdullah bin Mas'ud ala Nabi SAW, قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغبطul nas. Sinabi sa hadith na inulat ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta sallam, walang makakapasok sa paraiso kung sino man mayroong pagmamalaki sa kanyang puso kahit kasing bigat na panang langgam. Sinabi ng lalaki, sa katunayan, merong lalaki na minamahal niya ang pagiging mabuti, ang kanyang pananamit at kanyang sandalya. Sinabi niya, katiyakan si Allah ay maganda at minamahal niya ang kagandahan at ang pagmamataas ay pagtatanggi sa katotohanan at pagpapahamak sa mga tao. Sinalaysay ni Muslim. Kaya dito makakuha tayo ng idea, mga kapatid sa Islam, na ang tao wala naman problema kung gusto niya o kanya maghanap siya ng mga pampaganda sa kanyang sarili. Ngunit, wag sana humantong ito sa pagmamalaki. Itong na problema pala. Nakikita natin sa ating lipunan kapag mamahalin kanyang damit. Kanyang damit, example lang, 30,000 rial. Subhanallah, 30,000 rial. Damit pa lang yan. Sinusuot niya at hinahamak niya na ang mga hindi branded ang mga damit. Subhanallah. Nagmataas na siya. Nagmamalaki na siya. Yun ang problema pala kasi yun pala ang dulot ng pagmamalaki. Kaya kung isipin mo lang pampaganda ito, walang problema yan. Para maging maganda ka man tingnan, walang problema po yan. Basta wag lang magiging dahilan sa pagmamalaki mo kay Allah subhanahu wa ta'ala o kaya sa mga tao, lalo na sa katotohanan na dumating para sa atin. Kaya ang kagandahan, mga kapatid, mayroong isang hadith dito si Prophet Muhammad na nakita niya si Yusuf alayhi salam sa pagpunta niya doon sa ikatatlong kalangitan. Pinabuksan ni Jibril ang pintuan doon. Kaya mayroong nagtanong nga doon, sino kayo? Sabi niya, ako si Jibril. Sino kasama mo? Sabi niya si Muhammad. Kaya dahil doon, sinabihan siya, di ba siya ba yan ang pinadalhan ng kapahayagan?
Sabi niya, opo, binagyan siya ng kapahayagan. Kaya binuksan yun. Tapos sa pagbukas, nandoon si Yusuf alayhis salam. Tapos nandoon siya, sinabi ni Prophet Salam sa Sahih Muslim to. Sabi niya, kad utiya syatral hasan. Sabi niya, katotohanan, binigyan po siya ng kalahating kagandahan. Subhanallah. Buong sangkatauhan, kalahati noon nabigay kay Yusuf alayhis salam. Kaya dahil doon mga kapatid, nakukuha, grabe talaga kung iisipin mo. Napakagwapo talaga ni Yusuf alayhis salam kasi kalahati nga eh. Nakikita natin nga artista, manghang-mangha ka na nga sa kanilang mga mukha. Nagagandahan ka na nga. Kaya ang mga na ito mga kapatid, yan isa sa mga lahat talaga dito sa pagkamangha o sa mga pa dyan. Ganun talaga ang tao mga kapatid. Katutubo natin to eh. Ang ating kalikasan po ito eh. Ang pagkahilig, ang pananabig, ang pagkahumaling, at mga malakas na pang-spiritual. Ngunit mga kapatid, tandaan nyo lang. Kasi ito, tao tayo eh. Pero kailangan lang balanse. Allahu Akbar. Kasi sa iba't ibang klase ng ating kalikasan, kapag nagiging balanse yan, pinagsama mo bilang isang tao, ibig sabihin, ikaw po ay nasa tamang pamamaraan. Ikaw po ay taong nagpapakabanal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kagandahan mga kapatid, wag na wag gamitin yan sa pang-akit. Kasi nga, ito po ay masama. Kasi nga, mayroong isang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, Ya nisa'in nabi, lastun nakahadi minan nisa'i init takaytunna, fala takhda'na bil qawli fayatba'al ladhi fi qalbihi marad. Faqulna qawlan ma'rufa. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah pala dito, sabi niya, o mga asawa ng propeta, hindi kayo kasing tulad ng sinuman sa mga kababaihan kung kayo'y natakot. Kaya't huwag ninyong lalantikan ang pananalita at saka magnanasa ang yaong nasa kanyang puso ang karamdaman at magsalita kayo ng wastong pananalita. Tingnan niyo mga kapatid, ang kagandahan na pinaghaluan ng lantik ng pananalita, nakakatakot yun. Kasi nga yan, isa sa mga matatamaan dito ang merong mga sakit sa puso. Alam naman natin, pumupukaw ito ng damdamin. Kapag napukaw ng damdamin ng tao, hindi niya na makontrol, ano na mangyari sa kanya, matatamaan siya ng obsession, pagkahumaling at iba pang mga bagay kung saan ipapahamak niya talaga sa araw na paghukom. Kaya dito sa kaya ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, wag na wag dalhin sa kasamaan. Ito pa, kasi nga kung doon nga sa paraiso nga, ang tao doon, lalong gumaganda. Tingnan nyo, lalong gumaganda katulad sa hadith ni Prophet Salam. Tuwing Birnis po yan mga kapatid, lumalabas mga tao doon. Tapos may umiihip na hangin mula sa hilaga. At saka dumadampi sa kanilang mga mukha at damit. Kaya't naragdagan sila ng kainaman at kagandahan ng lawak. Tingnan nyo, sa tuwing Friday yan doon sa paraiso. Ibig sabihin, ang mga tao talaga, kahit doon na sa paraiso, mahihilig pa rin sa kainaman at kagandahan. Kasi gumaganda lalo sila eh. Dito sa mundo, likas talaga natin yan na mahilig tayo sa pampaganda. Ngunit sabi ko sa inyo, wag lang humantong sa kasalanan. Kasi nga kapag humantong tayo sa kasalanan, ay talagang ililista talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, laban yan sa atin. Merong isang hadith dito na sinabi inulat ni Amr bin Shu'aib, na ayon sa kanyang ama, na ayon sa kanyang lolo, na sinabi ng Propeta Muhammad salam, kumain kayo at uminom at magbigay ng kawanggawa at magsuot na walang pagmamalaki at walang pagsasayang. Sinalaysay ni Ahmad at ginawang Hasan ni Albani. Kaya dito sinabi dito, na walang halong pagmamalaki at walang halong pagsasayang. Kasi nga ang iba, sumusabi ko sa inyo kanina, pinapaano talaga nila kanilang mga pananamit, inaayos talaga nila, upang ipagyabang, ipagmalaki na ito galing UK, ito galing USA.
na ito ay tatak talaga mayroong branded. Kaya yun ang isa sa mga kinakatakutan natin mga kapatid. Kasi nga, napupukaw po natin ang damdamin. Ha? At ang iba pag makagagawa talaga ng kalaswaan. Itong nakakatakot kapag napukaw mo ang damdamin ng isang taong makasalanan. Kasi nga, pinupukaw mo lang kanyang pagiging malaswa. Kaya tingnan nyo, sinabi ng Allah dito, sabi niya, Kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, sabihin mo, ang tanging ipinagbawal ng aking Panginoon ay ang mga kalaswaan sa anumang nakalantad at nakatago. Tingnan nyo, ang mga nakalantad at mga nakatago. Lahat po yan, pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag nyo sana gamitin ang inyong kagandahan sa pampukaw sa mga taong hindi na nila makontrol ang kanilang pagnanasa. At huwag kang mag-alala mga kapatid sa Islam. Tayo, nagdudua tayo, nagsasala po tayo, nagdidikir tayo. Ito lahat-lahat ay pantanggal sa mga ganito. Ikaw, paanong iba dyan? Kung hindi na sila nagsasala, kaya tayo hindi dapat nating iwanan ang ating mga kapatiran sa mga Muslim. At ang isipin natin mga kapatid, na ang paraiso ay napakaganda. Doon ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang absolute beauty doon. Subhanallah. Ang pinaka-absolute talaga na kagandahan doon sa paraiso. Kasi iisipin mo, ang edad natin, meron talagang mga yugto dyan. Umuusbong talagang sobrang ganda mo dyan sa ganitong mga edad. Doon sa paraiso, stable na yun. Pinaka-peak ng iyong edad, pinaka-peak ng iyong ganda, naka-stable doon. Allahu Akbar. Katulad sa inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng aming sinabi, O minsahero ng Allah, sa paraiso, gawa ba saan? Kanyang sinabi, sa tisa na mula sa ginto at tisa sa pilak. Subhanallah, tingnan, ginto at pilak. At ang argamansa roon ay musk, ibig sabihin ang panglagay doon sa mga tisa doon. Yun, musk yun, subhanallah, pabango. Na masyadong mahalimuyak. At ang maliit na bato roon ay ruby at perlas. Allahu Akbar. At ang lupa doon ay sapron. Sapron yun, yellow naman yun. Yellow na parang parang mamahaling bato. At ang sino man makapasok roon ay manatili kailanman habang binibiyayaan at hindi magdurusa, ni hindi maglalaho ang kanyang kabataan, subhanallah, at hindi mawasak ang kanilang pananamit. Isinalaysay ni Darimi at ginawang Hasan, ligay rin ni Albani. Kaya dyan sa hadith na yan mga kapatid, subhanallah, hindi mawawasak ang kanyang kabataan, lalo na ang kanyang mga pananamit. Kaya biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ikaw nagpakabanal dito sa mundo, bibigyan ka talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ganda na hindi na talaga maglalaho. Pati na rin damit, hindi na siya naluluma. Diba? Mapapansin nyo kapag ikaw bumili ng pinakamagandang damit. Tapos sa paglipas ng panahon ay talagang pumapangit, parang lumalabo na ang kanyang kulay. Subhanallah, ganun napapansin natin yan. Kaya doon sa paraiso, kahit damit mga kapatid, hindi lalaho ang kanyang ganda. Sa ganun mga kapatid, pinapalabas talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang biyaya. Pinapalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala na mas mainam doon sa paraiso. Kasi nga ilalagay tayo sa edad kung saan napakamainam na edad. Kaya wag nyo sanang sayangin ang ating ganda sa mga kasalanan, sa mga pagmamalaki, sa pagyayabang. Tingnan sa panahon natin kung maganda ang pinagyayabang talaga eh. Ito, ganito. Tapos kinukutya. Ito hindi lang pagyayabang, bagkus kinukutya pa nila ang mga pangit. Hinahamak nilang kanilang kapwa.
Hindi nila alam, lulubog din ang sinag ng kanyang kagandahan. Parang lumulubog na araw. Kaya huwag kang magmalaki, kapatid. Alam naman natin, inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paggamit ng mga palamuti. Sabi niya, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wa kulu, washrabu, wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, o ang mga anak ni Adam, dalhin ninyo ang inyong mga palamuti sa bawat masjid at kumain kayo at uminom at huwag magsayang. Katotohanan, hindi niya minamahal ang mga mapagsayang. Allahu Akbar. Kaya lahat ng bagay, mga kapatid, mayroon talagang hangganan. Kumain, uminom, magsuot ng mga maganda, may palamuti, basta huwag ka lang magsayang. Example na lang, pera mo o kukunti lang. Alam mo naman para yan sa pagkain pera mo, tapos ikaw binili mo ng mamahaling damit. Siyempre, wala ka na makaisunod na araw. Yun, tawag na yung pagsasayang yun. Kaya mag-ingat, mga kapatid. At kunin talaga natin ang leksyon, lalo na sinasabi sa Quran, mga kwento doon. Sa mga taong pinagkalooban ng ganda. Anong ginawa nila? Katulad sa kwento ni Yusuf a.s. Allahu Akbar. Kasi ito ang pinakasikat na kwento sa Quran. Ang kwento ni Yusuf a.s. Anong ginawa niya sa kanyang ganda? Lahat nandyan sa kanya oras, kabataan niya, ano pa dyan, lahat, basta nandyan lahat, pero hindi niya ginawa upang gagamitin sa pangalunya. Yun yung kasi pinakamalakas na makapangalunya ang mga maganda at mga gwapo. Kaya hindi yung ginawa ni Yusuf kasi nga grabe ang kanyang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Grabe rin ang kanyang pag-ayos sa kanyang sarili. Na meron talaga siyang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at marunong siya magdisiplina sa kanyang sarili. Kaya pinili niya nga ang kulungan kaysa kanilang paanyaya sa paggawa ng kasamaan. Kaya mga propeta, mga kapatid, yun, isa sa mga pinakamagandang huwaran natin yan. Lalo sa mga maganda. Lalo, example, pinagkalooban ka, baka pinagkalooban ka ng 1/4 ng ganda, subhanallah. O kaya, mga lamang ka ng 5 ligo, Allah, yun, isa sa mga pinakaano yan. Isa sa mga magandang biyaya, pero gamitin mo sa tama lang. Kaya, mga kapatid sa Islam, yan isa sa mga dapat nating unawain. Kasi nga kagandahan, hindi yan ginagamit upang pang-akit sa mga hindi mo naman karapat dapat akitin. May limitasyon kasi lahat ng bagay dito may limitasyon. Dapat maglagay ka talaga ng guhit. Iba kasi lumalampas. Ipapakita lahat-lahat. Tingnan niyo, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةَ الْأُولَى. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at manatili kayo, mga inutusan dito, mga kababaihan, manatili kayo sa inyong mga pamamahay at huwag kayong magladlad katulad sa pagladlad, sa naunang pagladlad. Sa unang pagladlad yun, ngayon lang, bumalik na naman, sumumbra pang lalo. Subhanallah, hindi mo na kailangan manilip. Lahat-lahat nilalabas na. Kaya, yan isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tabarruj, kung sa Arabic pa, ang pagladlad. Pagladlad yan ng tinatawag ng naunang kamangmangan. Nagpapatunay yan na mangmang mga tao na yun. Magsuot ng mga miniskirt, magsuot ng short, magsuot ng lahat-lahat ang hubog ng katawan, hindi na may tako Bagkus pinapalabas na, kaya alam naman natin si Satanas nandyan lagi upang akitin ang mga kapwa rin Satanas. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya sa Quran, kullil mu'minina ay yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalik azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Sinabi ng Allah, sabihin mo sa mga manampalatayang lalaki na ibaba nila ang kanilang mga paningin at ingatan ang kanilang mga ari.
Iyon ang higit na kadalisayan para sa kanila. Katotohanan si Allah ang tagabatid sa anumang kanilang mga ginagawa. Gayon din sa mga mananampalatayang kababaihan, inutusan din ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibaba ang kanilang mga paningin. Kasi nga yan isa sa mga pinakamagandang gawain sa pagiging dalisay, mga kapatid, na kailangan mo talaga na magbigay ka talaga ng proteksyon sa sarili mo, lalo na sa iyong mga mata. At mga kababaihan, inutusan din ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsuot ng kanilang hijab, o kaya ang kanilang mga damit. Kasi nga, Dhalikum atharu likulubikum wa kulubihinna. Allah, wag sabi ng Allah dito, bakit nagkaroon ng hijab? Para kayo magiging mas dalisay ang inyong mga puso at kanilang mga puso. Ibig sabihin, mga lalaki at mga kababaihan magiging dalisay. Allahu Akbar. Kaya sa pagsusuot ng hijab, mga kapatid, pati kalalakihan na dadamay dyan. Hindi lang kababaihan, pati kalalakihan. Allahu Akbar. At saksi talaga tayo sa panahon natin yan sa ngayon. Kaya ang kagandahan na yan, mga kapatid, ingatan natin yan. Lalo na sa mga kababaihan. Kasi huwag tayo magladlad kasi kamangmangan yan. Unang kamangmangan. Ngayon hindi na nagiging huling kamangmangan na sa panahon natin. Akala natin tayo na sa tamang generasyon, na tayo bagong generasyon, na hindi. Ganon din, ginaya mo lang ang mga naunang kamangmangan. Kaya meron dito isang hadith din, mga kapatid, na dapat din nating unawain. Sabi dito na inulat ni Aisha, inulat ni Al-Ash'ari, na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, sino mang babae na nagpabango at saka dumaan sa isang pangkat upang maamoy ang kanyang pabango, kung gayon siya ay nangalunya. Isinalaysay ni Abu Dawud at ginawang hasan ni Albani. Kaya sa hadith na yun, mga kapatid, ang babae kapag nagpabango at dumaan sa mga pangkat ng mga tao doon, ang hakol sa kanya, zaniya o pangangalunya. Bakit ganun? Totoo ba talaga nangalunya siya? Kahit hindi siya nangalunya, ang hakol sa kanya nangalunya. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, ang mga kapatid, kahit hindi siya nahipo, kahit hindi nahipo ang katawan ng babae na yun, ang ginawa sa kanya, pinagpapantasyahan siya sa kanilang mga kaisipan. Subhanallah. Doon pala siya pinasok, doon siya ginahasa, doon pala sila ginawang nangalunya, doon sa kanyang kaisipan. Subhanallah. Ito palang ang hadith na ito, mga kapatid, subhanallah, lubos nating naunawaan, lalo na sa panahon natin ngayon. Ginagahasa lang sa loob ng kaisipan. Kaya mga kababaihan, mag-ingat talaga, mga kapatid. Wag kayong maging kasangkapan sa pangalunya. Kasi nga, akala natin hindi naman tayo nangalunya. Bakit ka nagladlad dyan? Bakit ka ng pabango mo dyan? Alam mo naman na maraming mayroong sakit sa mga kanilang mga puso. Allahu Akbar. Kaya yan, isa sa mga kaya wag mong dungisan ang iyong kagandahan. Kasi nga, ang pangalunya, subhanallah, mayroong isang hadith dito na inulat ni Abu Huraira radhiyallahu anhu, na sinabi ng Propeta sallam, sinulat sa anak ni Adam ang kanyang parte mula sa pangalunya, na maabot nito na walang makakatakas. Kaya ang pangalunya ng mga mata ay ang pagtingin, at ang pangalunya ng tainga ay ang pakikinig, at ang pangalunya ng dila ay pagsasalita, at pangalunya ng kamay ay ang kalupitan, at pangalunya ng mga paa ay ang pagyapak, at ang puso ay nagnanasa at naghahangad, at patutunayan iyon ng ari, at pabubulaanan rin ito. Subhanallah. Kaya dyan sa hadith na yan, mga kapatid, ang doon, ang pinaka-last sa pangalunya, yun po ang ari. Kaya, wag sana tayo umabot dyan. Kung papatunayan yan, naudzubillah, magkakaroon talaga tayo ng malaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam naman natin, ang binigyan ng tinatawag na
binigyan ng guarantee ng mahal nating propeta ang salam kapag iningatan mo ang iyong bibig at ang iyong ari ay talaga makakapasok tayo sa paraiso. Allahu Akbar. Kaya sa mga kapatid, huwag sana gawing armas ng Satanas ang iyong kagandahan. Huwag maging armas, ibig sabihin kasangkapan. Kasi nga, merong isang hadith dito na inulat ni Abdullah, sinabi ng propeta ng salam, ang babae ay aura dahil kapag siya'y lumabas, gagawin siyang kakit-akit ng dyablo. At ang pinakamalapit na mamaari ang babae sa kanyang Panginoon ay kung siya ay nasa loob-looban ng kanyang pamamahay. Kaya ang isa sa mga mga kapatid, mag-ingat kayo, lalo na sa mga kababaihan, magsuot tayo ng hijab. Itago nyo ang inyong masiselang bahagi, lalo na ang inyong hubog ng inyong mga katawan. Kasi nga yan isa sa mga maraming mapapahamak, lalo na subhanallah sa TV, sa Facebook, kung ano pa dyan. Akala natin okay lang yan. Hindi yan okay. Kasi nga nagpapakita na marumi na ang iyong puso. At ang problema, marami pang madadamay. Marurumihan din ang kanilang puso sa mga viewer, sa mga liker, mga nagsishare, na madudumihan talaga. Kasi nga, kasalanan mo yan. Bakit mo nilantad ang iyong ganda? Kaya ingatan natin ating mga mata, mga kapatid. Lalo na sa mga kalalakihan. Kasi nga, ang unang sulyap ay para sa iyo. Pero pangalawa o ang panghuli, hindi na yan para sa iyo. Bagkus, ililista na yan sa masasamang gawain. Allahu Akbar. Kaya ingat-ingat tayo mga kapatid. Na sana bibigyan tayo ng proteksyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga ganda. At sa paraiso mga kapatid, tignan nyo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi ka dito maganda, hindi ka gwapo dito, huwag ka mag-alala. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan ka ng pagkakataon. Bibigyan ka doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala na mas maganda ka doon. Kaya ang kagandahan, huwag kang isampula ito. Ang sariling taglay na kagandahan ay maging kontento ka dito pa lang sa mundo. Kasi nga kung hindi ka kontento, anong ginagawa ng iba? Magre-retoke po sila, subhanallah. Maganda na ang ilog, pinangit dahil sa pagre-retoke. Maganda nga na ang mata, nilagyan pa ng laman, nilagyan pa ng kaunting ano pang mangyayari sa'yo? Maganda na nga ang iyong mukha, i-retoke pa. Kaya, huwag kang tingin ng tingin, mas tingnan mo ang mas mababa sa iyo para hindi mo maliliitin ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya para mailayo mo rin sarili mo sa mga tinatawag nating obsesyon, kasi ang obsesyon nakakalabag talaga yan. Lalabagin niya lahat ng mga bagay dito sa mundo. Kaya ang hududullah, ang hangganan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat isang alang-alang talaga yan. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw niya po tayo talaga mapahamak. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat ay yamilu mailan 'azima." Sinabi ng Allah, at gugustuhin ng Allah na tatanggapin ang pagbabalik loob sa inyo. At gugustuin ng mga yaong sumusunod sa mga pagnanasa na malilihis rin kayo ng matinding pagkalihis. Tingnan nyo, ang Allah gusto niya magbalik loob tayo. Ngunit ang mga sumusunod sa mga pagnanasa, anong gagawin nila? Lililisin po tayo sa tamang landas. Kaya mag-ingat bilang Muslim. Marami na kumalat na sa panahon natin. Kahit sa kalangitan, kahit sa karagatan, kahit sa kalupaan, ang lahat. Kumalat po ang kalaswaan at ginagamit talaga ang kanilang ganda para malihis tayo sa tamang landas. Kaya bilang Muslim ay ingatan ang iyong pananampalataya hanggang umabot po tayo sa kabilang buhay. Bagkus ikaw ay mas gaganda ka pa kaysa kanila. Ito ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na lalo kang gaganda. Pagkakataon na yan mga kapatid.
binigyan na po tayo ng pagkakataon para maabot ang ganitong mga pangarap sa buhay. Ito naman pinapangangarap natin magiging maganda. Ha? Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala binuksan niya ito para meron po talaga tayong hinahanghad. Allahu Akbar. Kaya dahil doon, inshallah, tiis-tiis na lang. Hanggang dito na lang sana. Meron kayong napulotang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.